Hello guys. So, kagabi ang 1 year anniversary ng pagbabalik ni CM Punk sa WWE. Na yun, 1 year na yung pagbalik ni CM Punk, no? So, grabe yung last year. Grabe yung last year, man. Like November 25, 2023. Pagbabalik ni CM Punk after 10 years. Siyempre, galing siya dun sa walang kwentang company na ang pangalan AEW. Diba? Wala namang kwenta yun eh. So, basically, umalis siya dun. Tapos, after 10 years, pinag-isipan niya na bumalik sa WWE. Kasi syempre, umalis siya dati 10 years ago kasi nagbago yung ugali ni CM Punk. Parang hindi okay yung ugali niya, ayaw ng company yon. Siyempre, di ba, kailangan mo ayusin yung ugali mo para magustuhan ka ng kumpanya mismo. Pero yun, after 10 years, bumalik siya at nagbago na yung ugali ni CM Punk. Bumait na siya. Hindi na siya yung obnoxious, self-centered, cocky, something ganun. Nagbago na talaga yung ugali ni CM Punk. And nung nag-return siya sa Survivor Series last year, si CM Punk, yun yung most viewed across YouTube and sa buong internet, sa buong social media, including sa social media platforms ng WWE. Yun yung pinaka most viewed talaga yung pagka-return ni CM Punk. And syempre memorable sa atin yun. Syempre throughout for almost like 10 years na, dami nagtatanong kailan kaya babalik si CM Punk sa WWE, kailan babalik. Ang daming rumors noon ng 2022, 2021 kung babalik ba siya sa WWE or hindi, 'di ba? Pero last year, grabe, napaka-jump pack, 'di ba? Pagkabalik ni Randy Orton, then after ng War Games match last year, bumalik na si CM Punk, 'di ba? Yun yung pinaka-highlight ng Survivor Series last year. Pagbabalik ni CM Punk talaga. And syempre, hometown pa ni CM Punk sa Chicago. So, very fitting yung pagbabalik talaga. Well worth it. 10 years worth the wait. Ako matagal ko talaga hinintay bumalik sa CM Punk. Kasi, speaking from experience, kasi, back in 2009, nung nag-live yung WWE dito sa Pilipinas, nakita ko si CM Punk. At that time, nung 2009, yung dito si CM Punk, world champion pa siya noon, mahaba pa yung book niya noon. Ang kalaban niya noon that time si Jeff Hardy. Yun yung first experience ko nung na-encounter ko si CM Punk in person backstage nung nandito sila sa Pilipinas. And grabe na yun. 10 years later, bumalik na siya sa WWE. Grabe. Nagbago na ugali niya, hindi na siya yung self-centered CM Punk. Of course, siya pa rin yung the voice of the voiceless, the second city saint. Of course, siya pa rin yung leader na straight edge, pero grabe talaga. Pinaka-memorable yun, yung pagka-return talaga ni CM Punk. So, ayun, happy 1 year anniversary for the return of CM Punk. So, yun lang masasabi ko yun sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, follow nyo na ako sa TikTok para sa damakbak ang wrestling ng pag-usapan natin. And syempre, video games. Peace out.